Good day everyone, we are Group 6. I'm Marie Logatok together with my group mates, Akia Nicole Dantes Gabriel and Joshua Lagmay. Our topic is about Emilio Jacinto, known as the brains of the Katipunan, who wrote the Cartilla or the teachings of the Katipunan. Pinanganak si Emilio Jacinto sa Tondo, Manila noong 1875 and nag-aaral siya sa Colegio de San Juan de Letran bago siya mag-aral ng law degree sa University of Santo Tomas. So, yung nasa side ay yung Colegio de San Juan de Letran and yung nasa baba naman is University of Santo Tomas. He is also known as Pinkian, his nom de guerre, and Dimasilaw, his pseudonym. So, ang Pinkain at Dimasilaw ay Tagalog language. Yung nom de guerre is salitang Frances which means pangalang panlabanan o pangalang pandigmaan. Yung pseudonym naman is galing siya sa Griego, wikang Indo-Europeo, which means pangalang pansarili o pangalang hindi tunay. According to the historian na si Jim Richardson, yung Cartilla is nagsisilbing pangunahing guiding principles at pangunahing aral ng Katipunan. The Cartilla elaborated were the importance of defending the oppressed, upholding good morals and character, observing equality despite being different in race and socio-economic descent, and respecting women. The Cartilla emphasized the importance of defending for oppressed or yung mga taong inaapi, mga pinahihirapan, and nag-a-uphold siya ng good morals and character. It also promote equality sa kabila ng pagkakaiba-iba sa lahi. Ano mang lahi mo, ganun. And yung katayuan or estado ng buhay ng mga tao. Pati na rin yung paggalang sa mga kababaihan, respecting women. The Cartilla has an English translation which Richardson obtained by selecting and combining the translation provided by Teodoro A. Agoncillo and Epifanio de los Santos. So, mayroong English translation ang Cartilla na ginawa ni Jim Richardson. Pinagsama-sama niya yung ginawa ni Teodoro A. Agoncillo and ni Epifanio de los Santos. Pero yung English translation dito sa PowerPoint is hindi na namin nilagay, yung Tagalog na lang. Ang Katipunan ng mga anak ng bayan ay isang samahan na naglalayong magkaisa ang mga Pilipino. Itinatag ito ni Andres Bonifacio noong 1892 upang labanan ng mga mananakop na Espanyol. Ang layunin nito ay magkaisa ang mga Pilipino at ipaglaban ang kalayaan ng bansa. Naniniwala ang mga miyembro nito na sa pagkakaisa makakamit ang tagumpay. Ito ay isang samahan na itinatag upang magkaisa ang mga Pilipino at ipaglaban ang kalayaan ng bansa. Sa pagkakailangan na sumali ang lahat ng nag-iibig sa katipunang ito, kailangan sila magkaroon ng lubos na pananalig at kaisipan sa mga layunin at mga prinsipyo nito. Ang isa sa mga pangunahing utos ng mga ito ay ang tunay na pag-ibig sa bayang tinubuan. Ito ay nagpapakita ng pagmamahal at pagdadamayan ng isa't isa, anuman ang katayuan sa buhay. Sa Katipunan, lahat ng miyembro ay magkakapantay, mula sa mga maralita o mga mahihirap hanggang sa mga mayaman, mangmangman o marunong. Ang lahat ay magkakapatid at may iisang layunin. Kung sino mang pumasok dito ay para makahanap lang ng aliw o kapayapaan, dapat na sila'y huwag magpatuloy dahil magkakaroon sila ng mabibigat na responsibilidad. Sinasabi rito ang panganib at pagsubok na naranasan ng mga Tagalog pati na rin ang dulot ng kalupitan at ang kalagahan ng salapi sa mga tao na nagsisilbing pangunahing kailangan para makamit ang mga layunin. Dito naman po tayo sa mga aral ng Katipunan ng mga ANB o ang makabayang bansa. Ang kabuhayang hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lihim, hindi damong makamandag. Pinapakita nito na ang buhay na walang makabuluhang layunin ay walang halaga. Para itong kahoy na walang lihim
hindi nagbibigay ng proteksyon o pakinabang. At ang gawaing magaling na nagbubuhat sa pagpipita sa sarili at hindi sa talagang nasang gumawa ng kagalingan ay di kabaitan. Dito naman, ang tunay na kabutihan ay nagmumula sa taos pusong hangarin na makatulong sa kapwa. Kung ang mga gawaing mabuti ay ginagawa lamang para sa sariling kapakanan o pagkilala, ay ito ay hindi tunay na kabaitan. Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa, ang pag-ibig sa kapwa at ang isukat ang bawat kilos, gawa't pangungusap sa talagang katwiran. Dito naman, itinatampok ang konsepto ng kabanalan na hindi lamang sa mga ritual o paniniwala, kundi sa mga konkretong aksyon. Maitim man at maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao ay magkakapantay. Mangyayaring ang isa'y higtan sa dunog, sa yaman at sa ganda, ngunit di may higtan sa pagkatao. Dito naman po, ibig sabihin, ang mensahe nito naman ay tumutukoy sa pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao. Hindi alintana ang kulay ng balat, yaman o anyo. Kasi ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa mga panlabas na aspeto, kundi sa kanilang pagkatao, kabutihan at pagkilos. Dito naman po tayo. Ang may mataas na kalooban, inuuna ang puri sa pagpipita sa sarili. Ang may hawak na kalooban, inuuna ang pagpipita sa sarili, sa puri. Sa taong mahiya, salita'y panunumpa. Huwag mong sasayangin ang panahon, ang yamang naniwalay, mangyayaring magbalik. Ngunit panahon nagdaan, na hindi na muli pang magdadaan. Ipagtanggol mo ang inaapi, at kabikahin ang umaapi. Ang taong matalinoy, ang may paiingat sa bawat sasabihin, at matutong ipaglihim ang bawat ipaglihim. So, sa kabaunan nito po, pinapahayag dito, nagtuturo ng mga mahalagang aral tungkol sa pagkakaroon ng magandang asal, integridad, magpapahalaga sa oras, at pagiging makatarungan sa ating mga kilos at salita. Ito naman po tayo. Sa daang matinik ng kabuhayan, lalaki ay siyang patnugot ng asawa at mga anak. Kung ang umakay ay tungo sa sama, ang patutunguhan ng inaakay ay kasamaan din. Ang babay ay huwag mong tignan, isang bagay na libangan lamang, kundi isang katuwang at karamay sa mga kahirapan nitong kabuhayan. Gamitin mo ng buong pagpipitagan ang kanyang kahinaan at aalahanin ang inang pinagbuhatat. Nagiwi sa iyong kasangmulan. Ang di mo ibig na gawin sa asawa mo, anak at kapatid, ay huwag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba. Sa kabuuan, ang pinapahayag dito ay nagtuturo ng responsibilidad sa mga lalaki bilang mga leader ng pamilya. Halaga ng respeto at pagkakaunawan sa mga babae at ang prinsipyo ng pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Ang pagkakaroon ng magandang ugnayan sa pamilya at sa iba ay nakabatay sa respeto, sa paggalang at pagiging responsable sa ating mga kilos. Dito naman po tayo sa last page. Ang kamahalan ng tao'y wala sa pagkahari, wala sa tangis ng ilong at puti ng muka, wala sa pagkaparing kahalili ng Diyos, wala sa mataas na kalagayan ng balat ng lupa, magaas at tunay na mahal na tao. Kahit laking gubat ay walang nababatid kundi ang sariling wika. Yaong may magandang asal, may isang pangungusap, may dangal at puri. Yaong di naapit, di nakikiapi. Yaong marunong magdamdam at marunong lumingap sa bayang tinubuan. Paglaganap ng mga aral na ito at maningning na sumikat ng araw, na mahal na kalayaan dito sa kababaang sangkalupuan, at sa bugan ng matamis niyang liwanag ang nangangaisang magkalahatit magkapatid
ng ligayan ng walang katapusan ang mga ginugol na bahay, pagod at mga tiniis na kahirapay labis ng matumbasan. Sa kabuuan, ang mga pahayag dito ay nagtuturo ng mahalagang aral na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nakabatay sa panlabas na anyo o katayuan sa buhay, kundi sa kanilang magandang asal, malasakit sa kapwa, ang pagiging bahagi ng isang nagkakaisang bayan. Ang pagdiriwang ng kalayaan ay nagbubukas ng mga bagong pagkakataon para sa lahat, anuman ang kanilang pinagmulan.